Hello po mga kapatid ko kay Kristo. Good afternoon po. May 21, taong kasalukuyan po. Oras dito sa Japan is 2:23 PM. Yan po. Yan po oras niya. Andito po ako sa isa sa mga paborito kong lugar. Dito ako nagmuni-muni pag pag gusto kong magkalanghap ng simoy ng hangin, kasi tamang-tama itong lugar na to kasi nga marami namang upuan dito sa sa lugar na ito. Kaso nga lang ito yung pinaka gusto ko kasi nga yung upuan niya tamang-tama para sa akin, pati yung puno niya talagang talaga siya, tamang-tama lang talaga. Ngayon kanina mayroon akong home service sa trabaho 9 to 12. So malapit lang kasi yung home service ko sa bahay ko. So umuwi muna ako sa bahay at nag-lunch. Pagkatapos nagbihis lang ako. Tapos pumunta ako dito sa sa park kung saan gusto kong lugar na pinupuntahan dito ako pupunta. Tapos mamaya mayroon na naman akong pasok muli, home service na naman. Ang pasok ko uli is 4 PM my time. So aalis ako dito sa park ng 3:30, mga 3:35 mga ganun. So nag-set na ako ng alarm. Pasensya na po kayo at malakas ang hangin dito, kaya nga dito gusto kong pumunta kasi nga nakakalanghap ako ng masarap na simoy ng hangin. Siya nga pala, shout out sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At shout out din sa mga mahal ko sa buhay dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi may mga kamag-anak din ako sa Luzon, sa Visayas, lalo na sa Mindanao. So yung uulitin ko po, yung mama ko ay taga Cebu, yung papa ko taga Bohol, pero sa Davao na po kami naninirahan. Sa lahat pala na nanonood ng aking kwento, ng aking buhay, maraming salamat po sa inyo. I love you guys. I love you so much to all of you. And salamat sa mga nanonood. Shout out pala sa lahat ng mga nanonood sa aking kwento ng aking buhay. So medyo mabahaba pa to ang aking kwento kasi nga gusto ko, pag nagkwento ako, gusto ko talaga detalye. Kaya pagpasensyahan nyo na ako ha, kung talagang kumbaga sa paglilinis pa, kasulok-sulukan, kailangan linisin. Ganun ako sa aking pagkukwento ng aking buhay. So sa mga nakapanood ng aking video na nilagyan ko ng 1 and 2, ngayon iano ko naman ang pangatlong pangatlong video ko. So naikwento ko na sa inyo kung paano po ako nabuo, paano ako pinanganak, at yung kwento ko nakalabas na ako ng ospital hanggang sa ang tawag sa akin ahat lutas. Ahat lutas, hindi ko po alam sa Tagalog yan. So pasensya na po sa mga Tagalog kasi hindi ko po masyadong alam ang Tagalog sa ahat lutas. Kapasensya na kayo guys ha, kasi nga marami kasing dito maraming tawag dito, pasensya na ha, maraming insekto. Alam mo na kasi nga 'di ba ng puno, so may insekto kasi, basta wag lang uod, ayoko ng uod. Una sa lahat, gusto ko lang po sasabihin uli na sa mga taong nanonood ng aking video, kung wala kayong magandang sabihin, wag na lang po kayo mag-comment, kasi ayaw ko pong mag-comment kayo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, mga basher or maganon. Wag na lang po kayo mag-comment kasi nga hindi ko po makayanan sa aking konsensya na nakagawa kayo ng kasalanan na dahil sa akin. Kasi siyempre mag-comment kayo na hindi maganda, so isang kasalanan na yun. So ayaw ko pong madagdagan yung kasalanan nyo. So kung gusto nyo panoorin aking video, salamat po. Pero kung hindi naman, salamat din po. Basta wag na lang po kayong mag-comment.
pasensya na po kayo guys ha, kasi nga 5 minutes lang tong video ko, 5 minutes napuputol ulit siya. Kaya napuputol siya yung sinit ko kasi sa 5 minutes. Kasi nga ipopost ko siya sa gagawin ko siya ng dugtong-dugtong ko siya parang malaman ko kung ilang minuto. Kaya ginawa ko siya ng 5 minutes. Parang pag dinugtong ko yung video ko kasi ginawa ko siya ng 1 hour. Parang hindi ako mahirapan. So after ng 5 minutes napuputol siya. So ang bilis pala ng 5 minutes na, no? So ang basta masasabi ko lang po sa inyo, kung hindi niyo na po nagustuhan ng aking video or panoorin niyo, salamat. Kung hindi, salamat din. Pero wag na lang po kayo mag-comment na kung sa tingin niyo ay hindi maganda kasi nga dagdag kasalanan niyo yan. Dagdag pa na madagdagan pa ang mga kasalanan natin pag nag-comment tayo na hindi maganda. Kaya ayaw kong magkaroon kayo ng kasalanan na dahil sa akin. Kasi hindi kayo magko-comment kung hindi dahil sa aking video, di ba? Okay? So, ano lang tayo ha, totoong kwento lang at walang dagdag, walang kulang. Ganon tayo. Kung baga sa timbangan pa, kailangan walang kulang. Mas maganda yung ayoko naman dagdag kasi di ba sa timbangan dagdagan mo yung timbang, kumbaga sa bibigyan mo ng libre, di ba? 1 gram or ganon. Kumbaga sa talaga kung sa timbangan talaga is walang dagdag, walang kulang. So, ganon ang kukwento ko sa inyo ha. Sa mga kuyas ko, kasi 4 yung kuya ko dalawang ate pero wala na yung isang ate ko kasi pumanaw na siya, hindi ko siya nakita. Sa picture ko lang siya nakita. Sa last video kong kwento, ayun na nga, pinanganak ako, masakitin ako, at ang sabi ng papa at mama ko sa kwento nila, sabi pa ni Papa Berting, Mama Esperanza sa akin, alam mo nak, day, bibi, akala talaga namin mamamatay ka na. Kasi nga, nung yung wala pa akong 1 taon, buwan pa lang ako, masakitin daw ako, parati ako nilalagnat, tapos iyakin daw talaga ako. Diyos ko, iyakin daw talaga ako. Tapos ang napansin nila sa akin nung baby pa lang ako, kasi si mama, natandaan ko si mama, mayroon siyang radio nakita ko pa ngayon nung elementary ako, buhay na buhay pa yung radyo na yun ilang taon na yun. Naalala ko yung yung mama ko na napansin daw nila sa akin yung baby pa ako kasi nga maiyakin nga daw ako. Pag hindi daw ako kinakarga nila, iiyak daw ako. So spoiled ba? Na, kahit bata pa ako, hindi ko pa alam. Kumbaga sa pag hindi nila ako kinakarga, umiiyak daw ako. Kaya hindi si mama, hindi siya makagalaw. So hindi ibig sabihin hindi siya makapagwalis kasi nga umiiyak nga ako. So kasi si mama mahilig kasi nakikinig ng mga radyo-radyo, yung mga ganon. Napansin daw ni mama sa akin na kasi si papa nasa uma sa ano ba yung uma sa Tagalog, nasa uma si papa pasensya na kayo ha, hindi ko alam sa Tagalog, nasa uma si papa, so si mama nasa bahay. So nagbabantay si mama sa akin at kay Kuya Prido at lilis ng bahay. So housewife ang mama ko. Ngayon nung nalaman yung napansin daw ni mama na nagkataon daw na inano daw niya sa radyo na music daw ang ni lumabas. So ngayon, bigla lang daw akong tumahan. Hindi daw ako umiyak. So nagulat si mama. Tapos yung pinatay daw ni mama, in-off daw niya yung radio. Umiyak daw ako. So doon napansin ni mama na mahilig talaga pala ako sa music. So ngayon, inano ni mama, inon na naman niya. So hindi daw ako umiyak. So in-off daw niya, umiyak daw ako. So nakakuha si mama ng idea at salamat sa Panginoon dahil binigyan si mama ng idea ni Lord na pag mayroong music, tatahan ako. So ibig sabihin, makapagalaw si mama, makatupi ng mga labahan, gano'n, habang gising ako. So ngayon, yung hindi pa ako, buwan pa lang ako, kaya pag umiiyak daw ako, wait lang ha,
5 minutes na naman. So, nung umiyak daw ako, pag umiyak daw ako, so yung radyo daw talaga, naka-on daw yan. So, ayun, ano daw ako, ano tawag nito? Tuwang-tuwa daw ako pag nakakarinig ako ng music. Kaya pala, alam niyo po guys, alam niyo po mga kapatid, hanggang ngayon ako, magpakatotoo lang ako ha, hindi ako nahiya. Hindi ako makatulog hindi kasi ako makatulog pag walang music eh. Oo, sa totoo lang. Kasi nga, tawag nito, pag walang music kasi ako, para akong nabibingi. Kaya, hindi talaga ako, kasi sinubukan ko, tinatry ko talaga yan na, hindi ako nag-music, pero alam niyo po sa totoo lang, hindi talaga ako makatulog pag walang music. Kasi nga, tawag nito na, parang, parang nasa ilalim ako ng kuweba, yung sa ilalim ng langob. Parang masakit sa tainga pag wala akong hindi ako makatulog. Kaya ako talaga, mayroon talaga akong music. Hindi talaga pwedeng wala akong music. Kaya ngayon, naisip ko ngayon na kaya siguro talaga mahilig talaga ako sa music. Mahilig ako sumayaw. Kasi nga, maliit pa lang ako, months pa lang ako, yun na ang nagpapatahan sa akin. Pag nakarinig daw ako ng music, hindi na daw ako iiyak. Kaya malaking tulong yun para kay mama, yung music na yun. Kaya, ayun, tapos natandaan ko pa, doon muna tayo sa lutas nung nagkasakit ako. Kasi nung nagkasakit ako, muntik na daw ako namatay. Nakwento ko na to sa nakaraang video ko. Tapos itong sabi ni Papa kasi, sabi niya kay Lord, Panginoon, ibinigay niyo sa amin ang aking kahilingan na anak na babae. Tapos kung kukunin niyo naman agad, di bali na lang ako ang kunin niyo. Ako na lang ang kunin niyo, Lord. Kasi yung anak ko ang kukunin niyo. Wag naman po. Alam niyo po, sa totoo lang, binigyan ng malaking pagsubok ang aking Papa Berting, Mama Esperanza. Kasi nga, masaya na sila dahil dumating na ako, di ba? Ilang taon po naghintay si Papa Berting na magkaroon siya ng anak na, nalaglag ang aking karton. Wait lang ha, hayaan ko na yan, dyan lang muna siya. Malakas kasi ang hangin. Excuse me guys, sorry po. Kasi nga, yung Papa Berting ko, ilang taon siya naghintay na magkaroon siya ng anak ng babae. Kasi ngayon nakwento ko sa yung nakaraang video ko, yun na nga, di ba, umabot kami ng 7 magkapatid dahil gusto ni Papa Berting na magkaroon ng babae. Kasi kung nagkataon na yung ate ko, Juanita, kung hindi siya pumanaw, siguro hindi sila aabot na 7 kapatid. Siguro hanggang 5 lang siguro ang anak ni Mama. Pinakamarami 5 lang siguro. Wala na siguro si Kuya Prido at ako. Siguro, ganon. Kaya siguro din kinuha ni Lord ang aking ate Juanita kasi gusto siguro ni Lord talaga na nandito ako sa mundong ito. Kaya kailangan talaga mamahalin ko ang aking sarili dahil kung binigay ni Lord sa akin to eh. Tapos, ayun na nga, nagkasakit si Papa, kaya nga lutas ako. Pagkatapos noon, ang laki-laki ng pagsubok na binigay ni Papa at ni Mama kay Lord. Pero ang sabi kasi ni Lord, hindi niya bibigyan tayo ng pagsubok kung hindi natin kaya. Kaya niya tayo binigyan dahil alam niya kaya natin. Oo. So ngayon, yung nagkasakit ang Papa ko, ang laki daw ng tiyan, ilang baldi daw, isang baldi yatang tubig ang nakuha doon sa tiyan ng Papa ko. Kaya sa awa ng Panginoon, ang akala ni Papa at ni Mama, mamatay ako. Kasi nga, convulsion ba tawag doon? Na umano daw yung mata ko, puti na daw yung mata ko. Tapos, basta daw, na daw ako, akala nila talaga mamatay na ako. Pero sa awa ng Diyos, nakaligtas ako. Yun nga, ang kapalit noon, si Papa naman, nagkasakit din siya. Tapos, ang akala ni Mama, si Papa mamatay din. Pero sa awa ng Panginoon, umabot si Papa ng 76 years old bago siya kinuha ni Lord. Kaya, thanks God. Grabe mga pagsubok mo. Kaya, namin yun, nalampasan namin yun. Nalampasan ni Mama at ni Papa yun, yung mga pagsubok na yun. So, ngayon, sa madaling
ngayon, ang bilis ng 5 minutes, ikukwento ko sa inyo yung ano naman, buhay namin sa Imbornal. Kasi yung pangalan ng lugar namin dyan, Imbornal. May nagtatanong sa akin sa Messenger, kasi nga parati kong nabanggit yung Imbornal. Bakit daw Imbornal ang pangalan ng aming lugar? Ang kwento ng aking Papa Berting at ni Mama Esperanza, kaya daw tinawag na, wait lang ha, pasensya na kayo, may insekto kasi dito eh. Kaya daw tinatawag ng Imbornal yung lugar namin. Kasi daw, di ba si Papa ko nagtrabaho ng Boy Scout. So, ano daw yung, di ba yung sa mga kanal-kanal, mayroong malaking bilog na ano bang tawag niyan, bilog na simento ba yan? Na sa kanal. Marami daw ganun diyan dati sa Imbornal, diyan sa lugar namin, Imbornal. Kaya siya tinatawag ng Imbornal. Oo, kaya Imbornal ang palayaw diyan sa lugar namin. Oo, yan po. Sa mga nagtatanong, yan po. Kaya ako din, nagtanong din ako kay Papa, kay Mama, bakit Imbornal? Kasi di ba ang Imbornal mabaho, ganun. Kaya nga siya tinawag ng Imbornal kasi nga dahil nga daw doon sa yung simentong bilog siya, tapos nakalagay siya doon sa, di ba, dadaanan ng mga tubig, ganun. Marami daw diyan dati. Tapos ngayon, balik tayo doon sa kwento. Ikwento ko po sa inyo ang aking natandaan nung umpisa na lumaki na ako. Ang natandaan ko noong lumaki na ako, yung natandaan ko lang ha, unahin ko muna sa Imbornal. Kasi noong nandoon pa kami nakatira sa Imbornal, hindi kami kahit mahirap lang po kami, hindi po ako nakaranas ng kumain ng saging, kumain ng tawag nito, hindi, ibig ko sabihin, hindi ko naranasan yung mag-almusal ng saging, magtanghalian ng gabi, maghapunan ng anong tawag nito, maghapunan ng saging, kamuti sa Imbornal. Kung yung nakatira kami sa Imbornal. Kaya ko lang ito nasabi ngayon sa inyo na hindi ako nakatikim na almusal, tanghalian, hapunan ng mga saging-saging. Yung saging na dati yung nakatira kami sa Imbornal, snack lang namin yun. Kaya ako nasabi yun kasi nga nakaranas kasi ako nakaranas kasi kami ng hirap nung doon na kami nakatira sa Pundok. Ang tawag nung lugar na yun, Pundok. Kaya sa mga kapitbahay namin dati sa Pundok, shout out po sa inyong lahat. Doon ko naranasan ang hirap ng buhay nung doon na kami nakatira sa Pundok. Kasi nga, nakatatlong lipat po kami. Darating tayo dyan kasi ikukwento ko sa inyo kung paano kami lumipat, bakit kami lumipat, paano lumipat, bakit lumipat. Kasi ang original talaga namin, nung umano na ako noong natauhan, yung tawag nito, yung natandaan ko, sa Imbornal talaga kami nakatira. Sa Imbornal talaga. Kasi ganito yung nangyari sa amin. Nakatira kami sa Imbornal, tapos lumipat kami sa Black Tree. Shout out lahat sa mga taga Black Tree. Lumipat kami sa Black Tree. Pagkatapos naman sa Black Tree, lumipat naman kami sa Pundok. Pagkatapos naman sa Pundok, lumipat naman kami sa Imbornal. Yan na, hanggang sa pumanaw na yung mga magulang ko, sa Imbornal na talaga kami. So, ilang lipat kami, 3. Kasi original, Imbornal, Black Tree, Pundok, at Imbornal. So, doon ko talaga na naranasan ang hirap nung nandoon kami sa Imbornal. Sa Pundok nakatira. Pero, nung sa Imbornal kami nakatira una at saka sa Black Tree, hindi ko po naranasan yung mag-almusal ka ng saging, tanghalian saging. Diyos ko, Lord, patawarin niyo po. Pasensya na po kayo kasi baka maraming mga insekto talaga dito. Hindi ko naranasan yun. Sa Pundok ko lang naranasan yun. Mga oras na yun. Oo. Tapos, nung nandoon kami sa Imbornal, kaya hindi ko naranasan kahit mahirap lang kami. Kasi nga, ang Papa Berting ko napakasipag. Kaya nga, nagkaroon kami ng 7 hectares.
Kaya kami hindi naghirap, 5 minutes na naman naputol. Kaya hindi kami naghirap noong nandoon kami sa Imbornal kasi nga ang Papa Berting ko kasi, ang sipag niya, madaling araw, at 3 o'clock nagigising yung papa ko eh. Yung papa ko, tandang-tanda ko yan, nagigising yan 3 o'clock morning. Mag-iinit na ng kape, mag-iinit ng tubig at saka magkakape. Tapos pag sa tingin niya na may makita na yung kalsada, pupunta na yan doon sa sa lupain namin at mag-araro na yan doon. Kaya ganun kasipag ang Papa Berting ko. Kaya kami nagkaroon ng total in all ng aming lupain dati 7 hectares. Yung 7 hectares na yan, lahat yan kamaisan. Diyos ko, imaginin mo 7 hectares, lahat yan kamaisan. Talagang inano talaga ni Papa yan. Mais ang tanim, tapos niyog, tapos saging, gabi, puno ng kakao, puno ng kapi. Ay, Diyos ko, Papa Berting, Mama Esperanza, saludo po ako sa inyo. Pati ang Kuya Bubot ko at Manoy Lokring, saludo po ako sa inyo, Manoy, Kuya Bubot. Kasi kayo ang karamay ni Papa Berting sa ating lupain. Kayo ang karamay, kaya bilib ako sa inyo. Itong dalawang kapatid ko, yan si Ate Gaudensia at si Kuya Boboy, hindi yan nakaranas dyan sa namin, yung dalawang kapatid ko na yan, hindi yan sila lumaki sa hirap ng buhay. Hindi yan sila lumaki dyan, hindi sila lumaki na kasama ni Papa na mag-araro. Kasi yung kapatid kong dalawa, ayan si Kuya Buboy at sa Ate Gaudensia, sa Tagum, dati hindi pa yan Tagum City, ngayon City na yan, sa Tagum yan sila. Babanggitin ko na lang Tagum City kasi City naman eh. Tagum City na yan eh. Sa Tagum City yan sila nakatira. Inano yan ni Mama Esperanza, inupahan ng boarding house, tapos every Saturday naghahatid si Mama ng bigas, basta konsumo nila at pati kahoy, tapos allowance, magkano babayad sa tawag nito sa school. Ayan, kaya yung dalawang kapatid ko na yan, si Kuya Buboy at saka si Ate Gaudensia. 'Di ba Ate Gaudensia, Kuya Buboy, hindi kayo lumaki sa probinsya natin, hindi kayo lumaki, kaya hindi ninyo po alam kung paano ang hirap na dinaanan ni Papa Berting, ni Mama Esperanza, Manoy Lokring, Kuya Bubot sa pag-araro ng ating lupain. Hindi nyo po alam yan. Ako, saksi ng aking dalawang mata. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa yan kung paano naghihirap si Papa, si Mama at si Kuya Bubot at si Manoy Lokring yan sa lupain natin na dating 7 hektarya. Ngayon hindi na, 5 hektarya na lang yata yan. Total in all, 5 hektarya na lang yung lupa natin natira. Kasi nga, may nagnakaw hindi ko na lang babagitin dito kung sino yung nagnakaw ng namin. Sa lupa. Darating tayo dyan. Kaya, tawag nito, kaya nasaksihan ko po yung sa Imbornal pa kami nakatira kasi nga si Papa masipag, si Mama masipag. Si Mama nag-aalaga ng mga kambing, nag-aalaga ng baboy, manok. Tapos si Papa naman doon sa lupain, mais. Naalala ko yan dati, ang daming mais, grabe as in. Tapos natandaan ko pa yun dati na si Papa nag-arkila siya ng jeep. Tandang-tanda ko yun. Nag-arkila siya ng jeep kasi nga sako-sako ang mga niyan. Sako-sako ang mais dati. Nakasakay sa jeep. Ganon ka sipag si Papa. Kaya pag masipag ka, mayroon ka talagang aanihin. Kaya nasabi ko, hindi ako nakaranas ng hirap nung doon kami nakatira sa Imbornal. Kasi ang Imbornal, malapit lang talaga sa lupain namin. Paglabas mo ng bahay, iyan na, lupa na namin. Oo, nung nakatira kami sa Imbornal dati. Kaya si Papa, wala talaga siyang hinayang na panahon. Monday to Saturday talaga siya nagtatrabaho. Pero pag Sunday talaga, hindi talaga siya nagtatrabaho. Kasi araw daw ng Panginoon yun. Kaya pag Sunday, hindi talaga nagtatrabaho si Papa. Nagsisimba talaga si Papa. Kaya, tapos si Mama, mahilig din siya mag-business. Yung tindahan.
i-repack niya, ilalagay niya sa buti, tapos yung mga suka ilalagay niya sa buti. Mahilig si mama mag-repack, mga asukal i-repack niya, mga asin i-repack niya, tinda-tinda. Dati pa talaga nagtitinda talaga na yan si mama, mahilig talaga yan sa magtinda, yan si Mama Esperanza. Ang hilig ni mama magtinda, mahilig yan magtanim ng mga halaman, mahilig din mahilig ang pinakaano ni mama, malinis siya, ayaw niya ng dumi. Kahit mahirap kami, gusto niya malinis ang paligid ng bahay, pati ang loob ng bahay, talagang kintab talaga yan. Kailangan alam yung lampaso, hindi ko po alam sa ano yan, sa Tagalog. Yung natandaan ko kasi yung sahig namin tabla, tapos ang ginagawa ni mama ko niyan, tinitina ng pula, kasi parang pula yung sahig namin, tinitinga niya ng pula, tapos alam mo yung floor wax, kung walang floor wax, kandila, igano ni mama, tapos lalampasuin, ay naku, kintab. Gusto ko yun. Ayaw ni mama ng floor mat, gusto niya ang kintab talaga. Tapos yung lamisa namin, parang walang langaw, yung gas na inano ni mama, kaya wala talagang langaw. Kaya kahit mahirap kami, si mama talaga malinis talaga yun, kahit sa paglalaba, sa pagluluto, sa paghuhugas ng plato, ang tagal-tagal matapos. Tapos kaya kung ano man ako ngayon, na kung gaano man ako, wag na lang kung maarte, hindi naman sa pag-aarte kung malinis man ako ngayon sa aking katawan at malinis ako pagdating sa mga paglilinis, dahil yan sa aking Mama Esperanza. Dahil sa kanya ko nakuha lahat. Kasi nga, pag si mama, pag nagtuturo talaga sa akin, pag hindi ko makuha, nagagalit talaga yun. Kaya, talagang sinisikap ko na kung anong turo niya, makukuha ko. Kaya nakukuha ko kasi mahal ko mama ko. Kasi nga, ayoko siyang magalit sa akin. So, kaya ako ngayon, nadadala ko talaga ang ugali ni mama ngayon. Kasi ayoko ng alikabok, ayoko makakita. Pag nakakita ako ng alikabok, ayoko ng alikabok. Hindi naman sa pagkakaarte nagpakatotoo lang ako. Pag marami kang gamit, gusto ko yung nakasalangsang. For example, mga notebook, kailangan nakasalangsang, hindi lang na nakano. Yan, gusto ko yung talagang yung talangsang, parang naasa, parang department store, yung talagang nakasalangsang. Gusto ko yung mga ganon. Tapos gusto ko yung bag ko hanggang ngayon, gusto ko malinis, nakasalangsang yan. Oo. Ayoko ng gutsa-gutsa. Ay, sorry, nag-Japanese na naman ako. Ayoko ng yung gutsa-gutsa sa Tagalog. Ayoko ng sorry. Ayoko ng magulo. Oo. Kaya yun. Pasensya na kayo, tumalsik ang ko, iba-iba na yung sinasabi ko. Kaya noong nandoon pa kami sa Embornal, yun ang natandaan ko na hindi kami makakain kami sa isang araw 3 beses na kanin. Oo. Tapos magmerienda, yun ang natandaan ko nung sa Embornal pa kami nakatira. Tapos ito yung nasa Embornal pa kami, kasi hindi pa ako nag-i-school noon, kasi nga bawal pa ako mag-grade 1 eh. Hindi kasi ako dumaan sa kinder 1, kinder 2, diretso grade 1 kasi ako eh. Tapos hindi pa ako nag-grade 1 noon. Tapos ngayon, kung nasaan si mama ko, talagang nandoon ako. Kumbaga sa anino ako ni mama. Kasi ayaw ni Papa Bertie, ayaw ni Mama Esperanza na mawala ako sa paningin nila. Ganun nila ako kamahal. Kaya mahal na mahal ko ang papa at mama ko. Kasi nga, mahal naman kami lahat. Pero kumbaga sa ako talaga ang pinaka-priority ni mama, na gusto niya na pag nasaan siya, nandoon din ako. Kung anino nga ako ni mama. Kasi nga si papa, sabi talaga ni papa, Sing, yung anak natin, matagal ko na hinintay yan, ilang taon. Ngayon, pinagkalooban na tayo ni Lord. So, please lang, ito lang pakiusap ko sa'yo. Ako busy ako mag-alaga sa lupain natin. So, yung anak natin, yan si Prido, ako nga, kasi nga si Manoy Lucring, Kuya Bubot, sa sila, sa Uma. Tapos si Ate Gaudin siya, si Kuya Buboy, nasa Tagum, nag-aaral. Naka 5 minutes na naman ako, ang bilis as in. Tapos ang sabi ko sa tawag nito, sa
tawag nito, teka, nawala ako. Kasi naputol yung video ko eh. Tapos yung ano na, noong, kaya ang natira sa bahay talaga, ako, si Mama at si Kuya Fredo. Kaya ang sabi talaga ni kasi nga pag nagsasabi, araw-araw yung sinasabi ni Papa, pag sinabi ni Papa kay Mama, nandyan ako, nakikinig ako. Kaya sabi ni Papa sa akin, anak, Day, bibi, patawarin mo ako ha. Hindi kita mabigyan ng mahabang oras, pero believe din ako sa Papa ko. Pagdating galing sa lupain namin, pag-uwi ng bahay yan, ay nako, alam niyo po kung saan ako, pag dumating yan si Papa ko, na pag narinig ko na darating na yan, ay nako, naawa ako sa Papa ko, kasi nga yan siya, magbibihis yan, tapos Diyos ko Lord, magbibihis yan, pagkatapos niyan kakain na kami, tapos tawag nito, gusto ko yung nakakandong ako kay Papa talaga ako nakakandong, dito kakandong talaga ako kay Papa, hindi talaga pwede hindi ko kakandong talaga ako kay Papa, kasi nga yun lang ang banding namin eh, kasi nga Monday to Saturday trabaho si Papa, so buong Sunday babanding kami, ganun. Kaya tuwang-tuwa ako nung mga time na yun na tapos alam niyo po kung anong paborito ko, nako, as in, anong paborito ko, hulaan niyo po kung ano, kasi nga ang sabi ko sa Papa ko, kasi nga dati marami kaming puno ng niyog, puno ng kakao, puno ng kape, saging, lahat tanim ni Papa yun, ang sipag ni Papa talaga. Kasi nga pag nagkukupras na yan si Papa, nako, mayroon talaga akong baldi. Alam niyo po, yung bula, hindi ko po alam ang bula sa Tagalog. Yung niyog na lahing, yung midori na talaga siya. Excuse me. Excuse me. Yung midoring siya, chairo na siya, yung brown na brown. Kung baga sa pa sa Bisaya, lahing. Yan siya, may bula kasi yan eh. Lalo na yung yung malaking malaki, paborito ko yan. Diyos ko, alam mo pag may bula, ay nako, nakaano na yan. Kaya yun ang pasalubong ko talaga. Hindi mabayaran ng pera yan. Hindi mabibili ng pera yan. Kaya nga, pag may bula, ay nako si Papa, halos araw-araw ako may bula. Kasi nga, nak, meron akong pasalubong sa'yo, Day, bibi. Ay nako, eto na bula. Pag ayan, ay nako, tatalon-talon na ako niyan. Kasi paborito ko yun, bula. Ay nako, tatalon-talon ako. Tapos halikan-halikan ko yung Papa ko, ganon. Ay nako, si Papa tuwang-tuwa naman pag ganon ang reaction. Oo. Kaya ilang taon na rin ako hindi nakakain ng bula Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, last kong uwi kasi 2016. Ay umuwi ako ng Pilipinas, ay kumain kaya ako ng bula. Wala kasing bula dito sa Japan eh. Tapos yun, tawag nito, yun ang paborito ko, pasalubong, bula talaga, bula. Tapos yun ang natandaan ko nung nasa Imbornal kami, hindi pa kasi kasi maliit pa ako noon. Ngayon, yan silang tatlo sa sikaso yan sa lupain. Kami naman tatlo, ni Mamag ako, Kuya Fredo, sa bahay naman kami. Kaya yun, sabi ni Papa na, Sing, alagaan mo yung anak natin ha, kasi nga wala ako sa tabi ninyo. Kaya huwag kang pumayag na mawala sa paningin mo. Ay nako, alam mo yung mama ko po, Diyos ko, for example, pag nasa CR siya, ay nako, hindi pwede. Nandyan talaga ako sa tabi niya, kahit magsi-CR yun. Oo, hindi talaga pwede. Hindi pwede, talagang hindi pwedeng hindi niya ako makita. Talagang, hindi pwedeng hindi ako makita talaga. Ganun ang mama ko, ganun niya ako kaano. Kaya walang makakuha sa akin, walang yung nakaw bata. Hindi ako manakaw. Kasi anino ako ng mama ko eh. Pati si Kuya Fredo, oo, kami dalawa. Iyon ang natandaan ko nung ang bilis ng 5 minutes. Yan ang natandaan ko nung nasa Imbornal kami. Tapos natandaan ko pa, mayroon kaming dol-dol. Excuse me, yung
puno ng doldol. Excuse me. Doldol yan sa Bisaya eh. Hindi ko alam sa Tagalog. Yung ginagawang bulak. Meron kaming puno niyan dati. Avocado, basta buongon, santol. Ang hilig-hilig ni Papa kasi magtanim eh. Meron kami niyan dati. Tapos, meron akong isi-share sa inyo noong natandaan ko yung nasa Imbornal pa ako. Kasi hindi pa ako nag-grade 1 noon eh. So, mga 6 years old pa lang yata ako. 5 or 6 eh. Kasi nag-grade 1 ako, 8 years old na eh. 8 years old kasi nung 7 ako, excuse me, maliit kasi ako. Hindi ako tinanggap ng school. Excuse me. Excuse me. Hindi ako tinanggap ng school kasi maliit pa nga ako. Tandang-tanda ko nga dati kasi nga gusto kong mag-aral. Sabi ko kay mama, gusto ko na mag-aral. 7 years old pa ako noon. Ginala ko ni mama sa school, diyan sa Kapatagan Elementary. Maliit kasi ako eh. Tapos sabi ng teacher, hindi pa raw ako pwede mag-aral. Sabi ni mama, 7 years old na siya, ma'am. Sabi niya, hindi kasi maliit daw masyado. Kaya ang sabi ko, natandaan ko pa dati, sabi ko sa teacher ko, itong kamay ko, ginanong ko dito sa tainga ko. Ginanong ko. Ito, lahat abot ko yan. Sabi ko, ma'am, excuse me, ano ba yan? Sorry. Sabi ko sa teacher, ma'am, abot na yung tainga ko. Pwede na ako mag-aral. Tawa ng tawa ang teacher. O sige, ganito na lang Elena, next year, mag-graduate ka na. Ganun. So, mag-graduate ako 8 years old. Ngayon, yung excuse me, nung nasa Imbornal pa kami, hindi pa kami lumipat, tandang-tanda ko talaga hanggang ngayon. Excuse me ha, hindi ko na kaya inom lang ako tubig. Inom lang ako ng tubig kasi nasamid ako eh. Tapos, nasamid ako. Meron naman akong tubig dala eh. Tapos ang lakas kasi ng hangin. Ang sarap ng hangin. Sarap ng simoy ng hangin. Tapos, dati, mga 6 yata. Mga 5 or 6 years old, mga ganun. Kasi nga, meron akong alagang aso. Mahilig talaga ako sa aso, maliit pa lang ako. Aso pusa. Meron akong alagang aso. Ang pangalan niya, Whitey. Kaya ako siya tinawag ng Whitey kasi nga, anong tawag dito? Puti at saka may tulpok-tulpok na parang brown. Pero mas marami ang puti niya. Tandang-tanda ko pa, no? Tapos ngayon, dati, pasensya na sa mga sundalo ha, hindi ko naman nilahat. Kaya dati talaga galit talaga ako sa mga sundalo. Dati yun ha, pero ngayon hindi na. Shout out sa lahat ng mga sundalo dyan. Hi sir, ma'am, mga babae. Sir ma'am, shout out po sa inyo, saludo po ako sa inyo. Dati, galit ako sa mga sundalo, pero hindi na ngayon. Kasi nga, dati kasi, may sundalo na dumaan sa lugar namin. Tapos, kasi nag-check sila kung may mga NPE pa. Kasi dati talaga ang daming mga NPE. Maraming NPE. NPE ba yan? NPE. Ano ba yan? NPE ba? NPE ba yan? Ang dami kasi mga NPE dati. Hindi, nag-check sila, nagro-robing sila ba? Ano? So ngayon, natripan yung aso ko. Natripan. Sabi, nagustuhan yung aso ko ng sundalo. Sabi pa ng sundalo, pwede ba namin hingiin to? Tapos, tandang-tanda ko talaga, sabi ni mama, sir, wag po, alaga ng anak ko yan. Tapos, ang sabi ni mama ko, sir, wag po yan, kasi alaga ng anak ko yan. Eh di, sabi ni
ng sundalo. Sige na, amin na lang yan para mayroon kaming ulam. Sabi ganon. Ha? Sabi ko sa isip-isip ko, alam niyo po, sobrang super duper talagang iyak ko noon. Kasi nga, si mama nakiusap na, sabi ni mama, iba na lang sir, iba na lang po ninyo, wag lang yung yung aso. Meron namang, gusto niyo manok, ayaw talaga kasi yung aso ang gusto ko. Alam niyo po, alam niyo po, kaya ako galit na galit talaga sa sundalo. Ayoko nang umiyak. Matagal na yun eh. Ilang taon pa ako nun eh. 48 years old na ako ngayon. So, 42 years ako. Ganon. Kaya galit na galit talaga ako sa sundalo. Matagal ako naka-recover eh. Umula noon, hindi na talaga ako nag-alaga ng aso. Kasi alam niyo po kung bakit? Yung aso ko, pinalo ang ulo sa harapan ko, parang mamatay. Ay, Ginoo ko. Iyak nang iyak ako nun. Grabing iyak ko. Para akong namatayan. Pakiramdam ko parang namatay si papag si mama. Sakit dito oh. Talagang ang sakit talaga. Kaya pag nakakita ako ng kahit yung mga tangkilibira, yung mga sasakyan ng aso, mga army, galit na galit ako. Galit na galit ako. As in, galit na galit ako. As in. Buti na lang talaga, thank you Lord. Hindi na ako galit sa mga sundalo ngayon. Dati talaga, as in. Kahit elementary ako, high school ako, nag-high school ako, galit pa rin ako sa mga sundalo. Lately lang akong, yung nagka 30 plus na ako. 30 plus na ako, hindi na ako galit sa mga sundalo. Ilang taon ko dinadala ko yun, dito oh. Galit na galit ako. Siguro yung sundalo na yun, wala na. Patay na yun, kalabira na siguro yun. Ilang taon na eh. Sana malangit ang kaluluwa niya. Pinatay niya aso ko. Tapos, ayun, hindi na ako ng aso, hindi na ako kasi nga, naalala ko si Whitey. Oo, naalala ko si Whitey. Ayun ang bad experience ko noong 6 years old ako. 5 or 6, ganun. Na, first bad experience sa buong buhay ko. Ayun. Hindi ko talaga makalimutan. Tapos, eto na naman. So, ngayon, yun nga, yung sabi ko nga kanina na 3 beses kami palipat-lipat ng bahay. Kasi nga, sa madaling salita, dumating ang araw na kasi nga maraming NPE eh. Ang mga NPE nagsabi sa lugar namin sa Imbornal na kailangan ninyo umalis sa lugar na to. Walang matira. Kasi pag hindi kayo aalis, papatayin kayong lahat at susunugin ang mga bahay nyo. Alam nyo po, kasi pag nanonood po ako ng mga pelikula, tapos kasi mahilig po ako hanggang ngayon, mahilig ako manood ng Magpakailanman, Malala Mo Kaya, Wish Ko Lang, Jessica Soho, tsaka Tadhana, yung mga ipaglaban mo, yung mga investigador, yung mga resibo. Mahilig talaga ako manood sa mga ganyan hanggang ngayon. Tapos, mayroong similar ng kwento ng buhay namin na pag hindi kayo aalis dito, susunogin yung bahay nyo, papatayin kayo. Alam mo, naalaala ko niyan. Pag nakakita ako ng mga ganong palabas, naalaala ko talaga yan. Andito pa rin, no? Grabing impubya ko niyan. Tapos ngayon, kaya alam mo nyo po, naawa po ako sa mga kapitbahay namin. Mismo pamilya ko. Tapos nung time na yon, kasi nga, sabi ng purok leader namin doon sa Imbornal dati na kailangan umalis na lahat. Sabi ng purok leader namin doon, kasi nga bata pa ako noon, di ba? So, pero alam ko na ang mga nakakatakot, mga gano'n. Siyempre,
ano na ako, nakakaintindi na ako konti nun. Oo. Ngayon, ang sabi ng papa ko talaga at ni mama, tandang-tanda ko talaga, pati nga ang kilos ni Ate Gaudin siya, tandang-tanda ko. Ate Inday, natandaan mo ba yon? Ako, tandang-tanda ko po. Tapos, sabi ni Papa, Sing! Gaudin siya! Si Gaudin siya yung tawag yung paano eh. Ting! Sing! Gaudin siya! Prido! Sing! Asikuhasin mo ng mga bata. Ano na, iligpit na yung mga gamit nila kasi kailangan hindi na tayo maabutan dito. Kasi yung iba, talagang nagmamadali na. Diyos ko Lord, nagmamadali na. Kaya ngayon ang ginawa ni Papag ni Mama, ang kaya lang dalhin, ang madadala. Sus, Diyos ko Lord, natandaan ko pa dati na malalaki pang mga kaldero ang naiwan kasi nga hindi na kayang dalhin. Tapos yung mga alaga ni Mamang kambing, baboy, manok, basta ang mga alaga naiwan sa Imbornal kasi hindi pwedeng dalhin. Kasi saan naman ilalagay? So naiwan talaga yun. Diyos ko Lord. Kaya ngayon, kasi nga, ang sabi ng purok leader, kailangan hanggang bukas na lang. Kasi pag may matira daw, talagang hindi daw nagdalawang isip, papatayin at susunugin ang mga bahay. Pero, sa awa ng Panginoon, God is good, sobra-sobra. Wala naman namatay at wala namang bahay na sunog sa mga oras na yun. Kasi nga, wala na talagang mga tao. Diyos ko, parang zombie ang lugar. Walang katao-tao. Kaya nga naalaala ko yung pandemic, yung video nakita kong video ni Sir Francis Marcos. Hello sir, idol kita. Challenge accept. In-accept ko yung challenge niyo po. Yung pandemic, 300k ang nagastos ko po yon Sir Francis. 300k ang naitulong ko po dahil sa inyo. Salamat sa pagtulong nyo, sir. Nakita ko yung video nyo po nung pandemic. Walang katao-tao. Ganun ang Imbornal. Diyos ko. Di ngayon, alam nyo po, mga kapatid, kung saan kami nabagsak. Tandang-tanda ko talaga. Doon kami nakatira sa Block 3. Ang tawag dyan, Block 3. Na mayroong 4 square ba ang simbahan dyan? Hanggang ngayon, andyan pa ba kaya? May simbahan dyan sa block, ang tawag niya ang lugar ay Block 3. Block 3 tapos kampo, di ba? Kampo na. Diyan bago ka pumunta ng kampo, excuse me. Bago magkampo, may simbahan diyan eh. Hindi ko alam kung nakalimutan ko yung simbahan na yan eh. Ang pangalan diyan 4 Square ano ba yung simbahan na yan? Hindi ko alam kung nandiyan pa ba ngayon o wala na. Diyan kami. Tandang-tanda ko pa, doon pa kami sa stage. Parang kasi may stage dyan eh, sa parang dyan sa simbahan na yan. Doon kami nakapwesto, pati tandang-tanda ko pa ha. Doon kami nakapwesto ng pamilya namin sa pinaka-stage na dito kami banda sa kanan. Doon kami nakapwesto. Diyos ko Lord, doon kami, ilang buwan yata kami dyan. Sa simbahan. Nakatira kami lahat, mga tao sa Imbornal. Diyan kami nakatira. Tandang-tanda ko. Di ngayon, nag kami doon sa simbahan. Nagsardinas kami doon. Maraming tao eh. Di ngayon, sa madaling salita, parang humupaw na. Parang wala nang masyadong gulo. So ngayon, ang ginawa ngayon, hindi talaga pwedeng bumalik sa Imbornal kasi nga nagagalit ang mga NPA. Ewan ko ba kung anong dahilan. Iyan ang hindi ko alam kung bakit. Yan hindi ko alam kung bakit. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Basta, ang sinabi lang sa mga NPA, pag hindi kayo umalis dito sa araw na ito, kung sino yung makita namin na nandyan, papatayin namin at susunogin yung bahay. Yun lang ang talaga, ang sinabi talaga ng aking papa. Hindi rin alam ni papa kung anong dahilan. Kaya ilang buwan kami doon sa hindi ngayon wala kaming mga bahay. Ang bahay namin nasa Imbornal lahat. Ang bilis ng 5 minutes, inom lang ako. So ngayon,
Wala kami mga bahay. So, ang mga bahay nasa Imbornal, sa Imbornal. Ngayon, ang nangyari, yung papa ko, at saka si Manoy Locorin, Kuya Bubot, hindi nila maiwasan talaga. Pumunta sila doon sa sa Imbornal, yung pasikrito ba, yung sila, nag lang sila, nag-ingat lang din sila kasi kung meron sila makitang tao na hindi nila kilala, tatago sila para silang magnanakaw. Kasi baka papatayin sila eh. Hindi, ngayon, yun nga, naiwan ang doon nag-start ang aming pamumuhay na parang hindi na maganda. Kasi, imagine niyo po, Black Tree at saka Imbornal, ang layo nun na. Black Tree Imbornal. Oh. Di, si papa ko, nagtsatsaga lang talaga. Oo. Kaya hanggang sa nawala na yung mga manok, mga alagang baboy, kambing, ano pa ba yung alaga nila, ni mamag ni papa, hanggang sa hindi na naalagaan ang hindi kagaya talaga dati na araw-araw si papa nasa lupain. Kaya dahan-dahan yun. Bumagsak yung ni papa, yung dating maisan, parang hindi na kasi nga bawal nga na pumunta sa Imbornal kasi pag nakita ka papatayin ka. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyari sa mga NPE dati, bakit ganun ang ginawa nila sa mga tao sa Imbornal. Hindi ko alam ang dahilan. Tapos ngayon, sa madaling salita, medyo okay, parang nagkausap-usap ang mga tao. Kaya ang mga bahay-bahay sa Imbornal, pinagtutulungan din sa mga taong Imbornal. Alam niyo po yung yayong, yung bahay ay tatanggalin at ililipat. Ayan. Ganon ang ginawa. Nagtutulungan, nagbabayanihan ang mga taga-kapwa Imbornal. So, tandang-tanda ko talaga kasi nga yung bahay namin doon sa sa Imbornal, gustong-gusto ko yun dati kasi nga ang bahay namin sa Imbornal, kumpleto yun. Mayroong kwarto, mayroong sala, may balkon, at may kusina. Yun ang bahay namin dati sa Imbornal. Tandang-tanda ko yan. Tapos, syempre, pag iyayong yun, hindi lahat madadala. So, nawala yung balkon, nawala yung kusina, malaki pa naman ang kusina nun. Wala yung kusina, wala yung balkon. Bali ang nadala lang, yung yung kwarto at saka yung sala. Ang sala, maliit lang ang sala namin eh. Yun lang nadala. Kasi, ang kwarto namin, isa lang ang kwarto, tapos sala na. Yun lang ang nadala. Ngayon, sa madaling salita, doon pumili na ang mga tao sa Imbornal kung saan sila pupwesto. So ngayon, sa madaling salita, ang napili ng aking mga magulang doon sa Black Tree, katapat ng kasya ba tawag niyang? Kasya, yung malaking punong kahoy, tapat ng kasya. Kasya. Sorry. Nabubulol ako. Tapat ng kasya ang napili ng aking mga magulang na lupa kung saan kami titira. So doon kami. Doon. Magandang pwesto doon kasi nga hindi siya pasaka. Kumbaga ang pwesto namin pag ganon, dito patag tapos pasaka na eh. Yung kalsada yung kalsada, kaya maganda ang nakuha ni Papag ni Mama na pwesto kasi nga patag tapos padulhog. Kaya doon nakuha ni Papa, ang galing ni Papa ni Mama pumili ng pwesto, doon kami nakabahay. So ngayong bahay namin, dinala doon. So yung isang kwarto at saka sala, yun ang nadala. So ngayon, in-extension na ni Papa, ni Mama ng kusina at balkon. So maliit na. Kasi yung kusina namin malaki na yung kusina eh. So yung kusina namin malaki, nagiging kalahati na lang. So yung kusina namin maliit na lang. Tapos yung balkon namin, maliit na lang. Yun ang bahay namin sa Black Tree. Tandang-tanda ko pa yung design design ng bahay namin. Tapos yung bintana namin, hindi Tapos yung yung bintana namin, yung ano ba yun?
yung iganon mo, tapos lalagyan ng ano ba yung tawag niyan? Tukod. Pag ganon. Oh, ganon ang bintana namin. Tapos yung pintuan namin, alam niyo po, ang lock ng aming pintuan, hindi yung kahoy, yung ganon. Yung butas siya, tapos bakal, itusok mo lang siya. Yun, maganda yun kasi nga, kahit anong tulak mo, hindi talaga hindi mabubuksan kasi bakal ang bakal yung niya, yung lock. Oo. Yung alam niyo pong yung bakal na talagang ganun kalaki, ganun kahaba, tapos ganun kabilog. Yun ang namin. Tandang-tanda ko pa rin, tandang-tanda ko ang namin. Doon kami na sa Black Tea. Kaya umpisa noon, ang papa ko na lang ang umaano sa Imbornal. Hanggang sa dumating ang panahon na yung Manilok Ring ko nag-asawa, tapos yung Kuya Bobot ko nag-asawa, yung Ate Gaudensya ko nag-asawa. So, wala nang karamay si Papa sa lupain namin. Siya na lang mag-isa. At si Mama hindi naman masyado. Andun pa rin si Manilok Ring at si Kuya Bobot, karamay ni Papa, pero hindi na talaga yung kagaya dati na single pa sila na anytime pwede, ganun. Kumbaga sa ano pa, kung ano yung kita ng lupain namin, sa kanila lang. Ngayon na kung ano yung kita sa lupa namin, so hati-hati na kasi may pamilya na, di ba? So parang ganun ang nangyari sa buhay namin. So nung nasa Black Tree pa naman kami, hindi pa naman masyadong naghihirap. Tandang-tanda ko yun, hindi pa naman kami naghihirap noon. Masyado nung nasa Black Tree pa kami. Hanggang sa nag-grade 1 na ako. Tapos yung tandang-tanda ko, nag-grade 1 ako sa Black Tree kami nakatira eh. Yun na nga. Tapos si Mama, mahilig kasi siya magtinda-tinda. So nagtitinda. Yung balkon namin, ginawa niya ng tindahan. Nagtitinda siya ng tinapay. Nagtitinda siya ng tuba, suka, asukal, kape, mga ano-ano na yung mga paninda niya. Candy, basta kasi wala kaming kuryente noon, so hindi siya pwedeng, kasi si Mama ko mahilig ng ice candy. Mahilig siya maggawa ng ice candy at saka ice. So wala pa naman kaming kuryente mga time na yon. So ginawa na yung mga tinapay, ganun. Tapos ang mama ko talaga mahilig siya magluto sumang balanghoy, putong balanghoy, malagkit na suman, tapos puto maya, Barbie, ano ba yan? Yung saging na maruya, yan, mahilig si Mama magluto. Mahilig talaga si Mama magluto. Ayan, yan, niluluto niya, itinda niya, ganun. Tapos yun na nga, yung nag-start na ako na mag-school, ayun na nga, na first time akong lumayo kay Mama, so si Mama hindi talaga papayag na maano ako. Kaya si Kuya Frido, parati yung inahatid ako ni Mama sa school. Oo, hinatid niya ako. Tapos kung mayroong jeep, yan, ibibilin ako ni Mama, napapasakayin ako. Pero almost talaga naglalakad ako. Kasama yung yung classmate ko. Tapos pag nag-school ako, talagang tinatahian talaga ako ni Mama ng short. Hindi siya pwede panty lang. Kailangan palda, panty, short, palda. Kasi ayaw niya na simba ko daw. Pag nadagma daw ako, makita dong panty ko. Hindi siya papayag na makita yung panty ko. Kailangan short. Tapos kasi yung Mama ko mahilig siya manahi eh. Magaling yun manahi sa kamay. Alam mo, ang tinatahing short, hindi yung short na kigol-kigol. Short talaga na hanggang dito, dito. Tapos yung palda kong uniform hanggang dito. Hanggang dito, uniform ko. Tapos yung short na ginawa ni Mama dito. Tapos mid-garter. Yung dito may garter yan. Kaya hindi ayaw ni Mama na na makita yung panty ko. Ayaw ni Mama makita yung legs ko. Ito ayaw ni Mama. Ayun. Yun ang niya. Ang bilis ng
tawag nito, 5 minutes. So, mga kapatid, ito na po yung last kong video sa ngayon. Kasi nga, wala na akong time, break time ko kasi ngayon, mayroon akong pasok muli, 4 o'clock. So, kailangan ko ng, kailangan kong bumalik sa trabaho. Kasi home service ako eh. Kaya, lately kasi nag-home service kasi ako. Kaya, ayun, break time ko ngayon. So, mayroon akong time na, nakakapagkuha ng video. So, last ko na to. Hindi naman, sa ngayon last ko tong video. Tapos, bibideo na lang ko uli pag may time. So, ngayon, doon na tayo sa usapang Imborna, sa Block 3 na kami nakatira. So, yung bahay namin sa Imborna, ayun nga, naiwan yung kusina at saka yung balkon, ayun, at saka yung mga alaga ni mama na na wala. Baka kinuha ng NPE siguro. Wala, pagbalik nila wala na eh. Kaya yun. Yan ang masaklap na pangyayari sa buhay ng aking mga magulang. Tapos yun nga, yung sa madaling salita, yung nag-school na ako, nag-aral na ako. Tawag nito, talagang hindi ko pa naranasan yung kumain ako ng saging kasi nga sinisikap ni mama na kailangan yung baon ko. Gusto ni mama humay, hindi ko alam sa Tagalog ang humay. Ayaw ni mama na mais, gusto niya humay ang ibabaon ko sa tapos parati akong nilulutuan ni mama kasi paborito ko isda eh. Hindi kasi ako kumakain ng gulay dati. Alam niyo po, kailan na ako kumain ng gulay? Grade 3? Grade 4 yata. Ang una ko talagang nakain gulay, kalabasa. Kasi nga, hindi talaga ako kumakain ng gulay dati. Kasi nga, sabi ni mama sa akin, anak, gusto mo ba luminaw at gusto mo ba na maganda yung mata mo, magiging maganda at magiging bright ka, matalino ka? Sabi ko, opo ma. Di, gusto mo yan. O di, ang gagawin mo, kakain ka ng kalabasa. Kasi itong kalabasa, nakakalinaw daw ng paningin at nakakatalino. Yan ang sinasabi ni Mama Esperanza sa akin. Kaya, ayun, sinusubukan kong kumain ng gulay. Pero yung yung kalahati lang ayoko ng matigas sa kalabasa. Yun talagang una kong nakain gulay. Hanggang sa nag-start ako sa kalabasang gulay, ang kinakain ko. Kasi nga, ako kasi, gusto ko isda eh. Isda, manok. Pero, pag sample, oh my God, ito na. Nag-alarm na. Oh, time to go na. Nag-alarm kasi ako. Thank you, alarm. Kaya, nung sabi ni mama sa akin, kasi dati kasi hindi kasi ako kumakain ng gulay. Kasi pag nagluluto si mama ng tinulang manok, hindi talaga ako kain ng papaya at saka yung hindi ako, lang talaga ako, sabaw at saka manok. Tapos, sabaw at saka isda. Sabaw lang talaga ako. Hindi ako kakain talaga ng gulay talaga dati. Pero ngayon, ay nako, hilaw pang kinakain ko, gulay. Kaya, doon ako nag-umpisa sa una kong nakain, kalabasa, pangalawa yung batong, pangatlo yung upo. Diyan ako nag-start na dahil sa magulang ko. Yan, sinabihan niya ako na kailangan kumain daw ako ng ganon. Kaya yun, dahan-dahan lang ako kumakain. Tapos naalaala ko pa dati, tandang-tanda ko, ang paborito ko sa isda, alam niyo po kung ano? Ay nako, ulo. Hindi ako kakain ng katawan. Kaya natatawa nga ako sa sarili ko. Ngayon pag iniisip ko. Kasi ngayon, ayaw ko na ng ulo. Ayaw ko na ng ulo ng isda. Sorry parang nandidiri na ako. Ngayon. Kasi nung maliit pa ako, elementary ako, gusto kong isda. Alam mo, paborito ko kong isda, yung mata at saka utak. Yung utak. Kaya pag nagluto si mama ng isda, bali 4 na piraso. Ay nako, yung 4 na matang yan. 4 na isda na mata, 4 na isdang utok. Akin talaga yan. Kasi pag hindi ibigay sa akin yan, iiyak talaga ako. Yun ang natandaan ko dati. Kaya, pero ngayon, ayoko kumain kasi nandidiri ako. Sorry po. Ewan ko ba, mayroon palang, bye mo na guys ha, sa na lang. Thank you guys, thank you for watching. Love you guys. I love you po. God bless us all.